Eto sa tindi po ng pagtutok ng media diyan kay Franco na Mabanta, buong akala ko po talaga heinous crime yung na-commit kasi kinukuwenta ko 350 million na naging 300 million. Yung plunder 50 million lang, 50 million pataas plunder na. Heinous crime na, wala nang kaya ang pinagpapalagay ko tsaka sa tindi po ng tutok na halos lahat po ng video na ilabas na picture kung kanino mas malapit, no? Ginawa talagang ang media po natin sa totoo, ginagawa tayong bugok nitong media natin. Wala man lang nagpaliwanag sa atin ni isa sa lahat po ng nagbalita po niyan. Wala man lang nakapagsabi na yan naman pala ay simpleng kaso lang at pwedeng magpiyansa. Anak ng tinapay. Samantalang hindi tinututukan ng media, ito pong mas malaking kaso na isinampa rito kala Martin Romualdez at saka kay Saldico ng ombudsman. No? Na ito po, pag natuloy itong kaso na to, heinous crime to. Non-bailable. Nakatutok. Nakita niyo po yung pagbibigay ng importansya? Nakatutok tayo lahat dito kay Bong. Promise po, hindi ko po alam na hindi bailable pala yan. Buong akala ko po talagang isa yan sa pinakamatinding krimen. Grabe po yung ilang araw na tinutukan niya ng media natin na akala mo ito na ang pinakamalaking krimen na naganap sa Pilipinas Grabe no? Mailayo lang dito sa tunay na krimen na involving trillions of pesos. Mailayo lang po yung mga tao na mayroong mga magnanakaw na nariyan pa rin. May kaso na pero ayaw pag-usapan ng media. Tignan nyo po, i-search nyo ngayon kung sino po nagsalita. Sino po sa mga mainstream media lamang ang nagsalita tungkol po sa pagtukoy ng ombudsman kay Martin Romualdez at saka dito kay Saldico bilang mga mastermind. Hindi po nila binalita yan. Nakatutok po sila sa napakalaking balita na extortion di umano. Yung pala bailable, anak ng tinapay. Etong mga non-bailable, hindi po tinututukan ng media. Walang nag-i-interview sa mga abogado ni Martin, walang nag-i-interview sa ombudsman. Parang pinatatahimik, tahimik lang lahat Parang walang nagaganap. Ito po yung malaking kaso Tapos, bakit wala pa ring warrant of arrest kay Martin Romualdez? Nasaan na ba si Martin muna? Hindi na natin nakikita. Patatahimikin nyo na lang yung issue niya. Dahil merong away si Marcoleta at si Ping Lacson, merong impeachment trial, wala na magpa-follow up sa mga taga-media at sa ombudsman. Hindi ba kayo magpapa-interview? Kung kailan mahuhuli si Martin, nasaan? Saan na nga po ba pala si Martin? Grabe po yung inaksaya nating panahon dyan. Nakikipagbabag pa tayo na dito sa numero 1 papansin at pambansang kahihiyan ng Pilipinas na si Antecler. Nagbababad tayo na pinag-uusapan. Una sinabi niya, hindi yan kaibigan ni BBM. Tapos, dating tauhan na ni BBM. Yung pala, piansable. Laya na. Tapos na ang drama ni Mabanta. Ang dami mga pinag-usapan. May mga peking pera. Bakit anak ng pupa, ginawang pambansang libangan Yung kasabay niyang balita, nung araw din na yun, wala po nakaisip. Yung tunay pong krimen na ginawa sa atin na hindi po piansable,
hindi po makakapagpiyansa pag napatunayan, pagka nasalangan yung pagiging mastermind ng pinakamalaking krimen. Hindi po man lang pinag-usapan ng lahat ng mga grabe no. Grabe po mag-control ng balita tong mga bayarang media na to. Paano hindi kayo masasabihan na bayarang media? Opinion lang namin to na bayarang media kayo dahil sinabi ni Marcoleta yan, naniniwala kami na bayarang media kayo. Saan kayo nakakita na pwede kayong mag-ignore ng mga balita? Tignan niyo po, sino sa mainstream media yung nagbabalita ng mga sinabi ni mga akusasyon ni Marcoleta kay Ping Lacson? Meron po ba nagbalita sa mainstream media? Ang bibigat po ng mga akusasyon ni Marcoleta. May 3.5 billion si Tito Soto na budget request sa allocables. Meron pong sinasabi si Marcoleta na yung 8 billion. Yung 8 billion po na kickback na napunta raw kay Bersamin ay nakinabang pala yung mga alyansa senators. Wala po yan sa mainstream media. Tignan lang natin Das mainstream media. Naubusan ako ng English. Das mainstream media binalita. Likes, share po tayo. Isang likes lang at isang share. Tignan po natin kung may nagbalita po sa mainstream yung banat po ni Marcoleta. Isplay, wala po. Marso 2026 pa to. Mayo 26. Isa lang yung nakalagay rito, Inquirer.net. Pero hindi po yung lumabas dun sa ang haba po nun Wala po nagbalita sa mainstream media tungkol po dun sa programa na Saganang Mamamayan. Grabe po sila kumontrol ng buti po talaga. Naka-dislike na and buy. Okay yun naka-dislike na raw siya. Teka muna, hahabulin kita ng dislike pala gusto mo pinagmalaki mo pa. Naka-blue pa naman. Okay. Alam niyo po, eto talaga, makikita po natin na mga walang katuturang balita. Tingnan niyo po yan, pagkatapos pong pagkaabalahan, wala naman po palang significance yan. Si Caitlyn pala. Hindi natin pwedeng tanggalin yan. Si Caitlyn pala Kala ko kung sino. Okay, pag-usapan po natin, ito pong mga nangyayari ngayon. So dahil po tapos na yung chapter kay Mabanta, tuloy na po yung PGMN yan. Tapos na po yan. Balik na po tayo sa impeachment. Balik na po tayo kay Bato. Ito muna tayo kay Bato. Alam niyo po, issue naman ito dahil nilabas ng TV5 na meron na raw pong warrant of arrest ang ICC. TV5 lang po nagbalita niyan sa lahat po sa kasalukuyan TV5 pa lang dahil meron silang source. Yan pong yan yung sinasabi natin Hindi po sabi po ng opisyal ng ICC wala pa pong warrant of arrest. Pero may palusot po dyan dahil nililihim po talaga yung warrant of arrest na yan. Until
na kasi pwedeng ilihim dahil pag binulgar nila, baka hindi nila mahuli. So naunawaan na po natin kung bakit, kaya lang, isang network lang po yung nagbalita niyan so far. So yung Malacanang po, hindi rin po kinukumpirma na meron. Pero hindi po yan ang usapin eh. Ang usapin po ba, pagka po nag-warrant of arrest ang ICC, dadakipin dapat ng mga pulis natin? Hindi po dapat. Yan na po ang pagkakamali natin kay Tatay Digong. Kung gusto nyo pong sundin po, sumunod po sa ICC, sundin nyo po rin po yung patakaran nila. Ano po ba yung patakaran ng ICC? Ihaharap muna to sa local court. Yan po yung mali kay Tatay Digong pag nagpasya po. Hindi pa lang po nagpapasya yung Supreme Court natin eh. Pero tingin po natin, mali po yun.